Okay po, at magandang umaga po sa atin lahat. Good morning po. At salamat po muli sa privilege na ko po ay tinayo ng Panginoon sa pamamagitan ni Bishop na nagpaunlak po at nagpintulot na ako po yung muli ay makapagbahagi po sa inyo ng mga salita ng Panginoon sa ikatitibay at ikapagpapatuloy, ikalalago. Okay? Kasi sa paglilingkod talaga, marami po talaga mga mga kinakaharap nating mga iba't ibang klaseng mga pagsubok, mga trials, mga testing. Para tayo po ay mapatunayan na tayo po ay pagmamayari ng ating Panginoon. So, sabi nga ibang mga nagtuturo na sa punong kahoy, hindi lahat ay nakakabit sa buhay. Ang iba dyan nakakabit pero patay na, wala nang connection sa puno. Pag oras na may testing at may pagsubok, makikita mo kung sino ang manatili. Ang iba malalaglag, ang iba manatili. Gusto ng Panginoon gawin kang totoo. Sa salita at sa gawa sa pumuhay, kailangan natin itong munawaan. Na hindi basta lang ating tinanggap silot ay nakikita na siya sa blessing. Tumutulong siya. Di ba? Kaya nakikita na Panginoon ng Israel ay napahamak dahil sa kanilang mga paghingi. Hindi sa pagsunod. Hindi sa pag-ibig, hindi sa paggalang, at hindi sa pagkatakot sa Diyos, kundi ang kanilang nininasa ay ang kanilang mga gusto. Seeking God's Son, seeking God's face. So, ngayon po sa umagang ito, hindi na po ako ligoy at ako ay talagang hindi magpapatawa, talagang seryoso talaga itong turuan ito. Kasi marami nakakasanto siya doon sa, nag-attend ako sa ibang church. Dinaig pa si Dolphy sa pagpapatawa. Nakamatay naman si Dolphy, no? Yung mga komedyante. Talagang puro patawa. Magklase. Respect na sa church na yun. Hindi ko na babanggitin ang name. Nakinig ako. Gusto kong makatanggap ng mga kapahiyagan sa... Gusto ko talagang makinig para mas lumago at madagdagan. Puro patawa at ang binabanggit sa mga politician at saka mga kung ano-ano, mga kwento na mga alam mong pangmundo. So wala ako nitong nito. Pero may word of God, kinakain ko, dinadampot. Pero pagdating sa kanyang pagpapaliwanag malayo, so puro patawa hanggang sa natapos, puro tawanan ng mga tao. So, hindi po dapat maging ganon. Kasi kailangan natin, dahil ang lahat ay seryoso. Ang kamatayan, ang hatol, ang pagsubok, ang trials, ang digmaan, ang mga lindol, ang virus, lahat ng mga trahedya ay seryoso yan. Nandito lahat yan. Kailangan mong huwag pitik-pitik, palumbay-lumbay. Kailangan, sa last days, talagang kailangan natin ng maging sundalo. Kailangan alam po natin, kaya mayroon sabing war. Di ba? May digmaan sa kuwan, may digmaan din sa spiritual. Okay. Dito sa ating nabasa ganina, mga sa Panginoon. Dearly beloved, 1 Peter chapter 2 verse 1. Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Which war. So may digmaan. Which war. So digmaan, mga mula sa Panginoon, na kailangan po nating maunawaan ito. We are strangers and pilgrims of this world. In Christ. Hindi lahat. Hindi lahat. Yung mga na kay Kristo. Bakit po nagiging manglalakbay o estranghero lang tayo na mga nasa Kanya? So, hindi lahat. So, dati, nung wala pa si Kristo, tayo ay makasanlibutan. Ipinanak tayo sa mga bagay na nakikita sa laman. Kaya sanay na sanay tayong mabuhay dito. At alam natin, pagdating sa spiritual, pagdating sa side ni Lord, wala tayong alam, kulang. Kung mayroon tayong nalaman, hanggang sa malaman natin na nagpupuri lang tayo, sumabsamba, nakikinig, hindi po sapat yun. Kailangang mabuhay ka in Christ. Kaya nga sabi sa 11:28 Matthew, come unto me and learn of me. Come unto me. Learn of me. Mag-aral kayo sa akin. Kaya para matutunan natin kung ano talaga ang gusto ng Panginoon. So, dearly beloved, I beseech you, sabi niya, mga minamahal, ipinamamanikos sa inyo
bilang isang nangingibang bayan, mga estranghero. Na sabi ni Apostol Peter, na ipinamamanik niya sa atin mga believers, na tayo po ay sinabihan na estranghero o manglalakbay sa mundong ito. Amen? Bakit po? Dahil nagkaroon ng kapanganakan. Dati tayo po yung mga anak ng sanlibutan nung wala pa si Kristo. Kaya tinawag po tayong manlalakbay o estranghero dahil inilipat na tayo sa buhay na dati sa gawang mga patay ngunit sa gawang buhay. Amen? Hindi na po tayo taga-sanlibutan. Amen? Hindi na po tayo taga-sanlibutan kaya hindi po dapat tayong mamuhay ng ayon sa sistema ng sanlibutan. Kasi kung tayo po nakakilala sa Panginoon at ang ating pamumuhay ay worldly pa rin, kaya sabi ng 1 John chapter, kung hindi ako nagkakamali, verse 15, sabi ni Apostle John, love not the world, neither the things are in the world. If anyone that love the world, the love of the Father is not in him. Diba? Huwag niyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng meaning, wala ang presensya ng Panginoon sa iyo. Kaya mayroong kapahamakan. Amen? So, inalis tayo ng Panginoon. Dahil estranghero o manlalakbay, meaning mayroong hindi ito ang ating tahanan. Dati, nung tayo na ipanak sa laman, ang ating tahanan, ito yung mundo ng punong-puno ng kasalanan at kasamaan. Iba't ibang klaseng ating ginagawa. Nung tayo dumating si Jesus para palayain tayo doon, dahil kung hindi tayo makalaya sa kapanganakan ng laman na minana natin ito, kay Ibat kay Adan, nakapanganakan yung first Adam is a living soul. Salamat sa Diyos, ipinagkaloob sa atin ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo upang maisilang tayo sa Kanya. Muling kapanganakan sa Espiritu para mga bagay sa spiritual ang ating mga ninasa, hindi ito. Hindi ito. The things of this world na wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Mga sa Panginoon. Kaya, nagigipaglaban, nag-iimpluwensya, mga sa Panginoon, ang laman. Sabi nito, dearly beloved, mga minamahal, ipinamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsipaglakbay na kayo'y magsipagpigil, abstain, magsipaglayo, magsipagkontra sa mga gawang makalaman. Things of this world. Okay. Sa masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Mayroong war, digmaan. Okay, dito muna tayo sa sinasabing tulad sa mga nangibang bayan, nagsipaglakbay na kayo. Di ba? Tulad sa nangibang bayan, naglalakbay. Ibig sabihin noon, sa mundong ito, marami pong naglalakbay, marami pong nangingibang bansa, pero mundo pa rin. Kahit saan makarating, nandito ang lahat ng uri ng iba't ibang klaseng espiritu na masasama. Kaya hindi talaga tayo pwedeng makipagsang-ayunan sa mundong ito, mga mahal sa Panginoon. Amen? Dahil ang mundong ito ay limitado. May edad, may taon, may buwan, may hangganan, may katapusan. Diba sabi ni Jesus, heaven and earth, at sa mga apostol, my word, diba, our spirit and their life, heaven and shall pass away, but my word shall not pass away. Hindi lilipas ang aking mga salita, ngunit ang langit at lupa ililipas. Itong lahat ng mga narito. In the book of Genesis, mga sa Panginoon, nung si Abram, siya ay nakipamayan, yung birthplace niya ay doon sa Ur, sa Chaldeans. Genesis chapter 12.
Naroon po yung sa Panginoon na siya ay tinawag ng Diyos. Ang sabi doon, Abraham, umalis ka. Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong country. At sa iyong kamag-anakan at sa iyong mga magulang. At age of 75, 2,000 mahigit BC before Christ, nung tinawag si Abraham. Abraham! At doon, mga mula sa Panginoon, sa pagtawag, nagsalita ulit ang Diyos sa kanya. In a second time, na tinawag ulit siya. Na ang Abraham ay gagawing Abraham, a father of many nations. So makikita po natin na galing sa kanyang pinagmulan, ang kanyang pangalan Abraham, limitado. Diba? Nasa kapanganakan ng tao. At nung kinausap ng Diyos na umalis, naging manglalakbay siya. Nung nagsalita, naging estranghero. Manlalakbay siya. Tungo sa isang lupain ay inihanda ng Panginoon sa kanya. Hello? Anong nangyari po? Umalis siya, nagsalita. At nung nagsalita siya, naging Abraham. As the age of 99 years old. Yung babasa ng Biblia. Sa book of Genesis. At nangyari po mga sa Panginoon, nung nagkaroon ng kagutuman, bumabas si Abraham sa Ehipto. At doon, nagkaroon siya ng kasaganaan. Na siya ay umaasa sa Diyos na iniwala na mayroong pagdadala ang Diyos. Pag nagsalita ang Panginoon sa iyo, tiyak siguradong mayroong tirahan ka na talagang higit pa dito. Mayroong nakalaan mga sa Panginoon. Kaya si Abraham ay may pangako ang Diyos sa kanya na ang kanyang lahi ay dadami. Multitude. Magandang salita ay dumami doon sa Egypt. Bagamat mga sa Panginoon, ipinapangako sa kanya doon sa land of promise for milk and honey, Kanaan. Umalis sa doon at dumating doon, nagtayo ang mga Palestinian na hindi lahi ng Diyos. Makikita mo, hindi kagad-agad pinitulutan ng Diyos. Kailangan muna ng digmaan. Dahil bago narating sa panahon nung nawala na sa mundo at kinuha ng Diyos si Abraham, ang kanyang mga anak, si Isaac, si Jacob, hanggang sa dumami ang lahi ni Abraham. At nung sila sa panahon ay dumami, mga mula sa Panginoon, ano nangyari? Sa sobrang dami ng tao, ang Panginoon ay nagkaroon ng sa Israel. Dahil nakipamayan sila, nakisang-ayon sila sa sanlibutan na pamumuhay. At nung sa madaling salita doon sa tagpo naman ni Moses, na ang tao ay ang kanyang lahi, 400 years slave. Doon sa Egypt, hinahagupit, kumakain ng hirap. Bago makain, inagupit, talagang sobrang trabaho. Slave sila. At sila dumaing, dininig ng Diyos, ginamit si Moses para paalisin sila doon. Isang buhay. At gagawin silang manlalakbay. At dadalhin sila doon sa ipinangako ng Diyos kay Abraham na land of promise. Bago makarating doon sa land of promise, libo-libo mga nasa Panginoon, libo-libo ang lahat ng lumabas. So ayaw pa bitawan ng mga sundalo ni Parao. Hanggang sa ang Diyos nagpakita ng pillar of fire para proteksyon ng pillar of cloud by day, pillar of cloud by night. At hinati ng ang dagat ng Diyos tumawid. So hindi lahat ay nakapasok, tandaan niyo po yan. Hindi dami ang usapan, kundi yung nakapasok doon sa Kanaan. Kung inyo pong papansinin na manlalakbay,
Mayroon po talagang crushing, mayroon talagang purification, sanctification sa paglilingkod na gawin kang pure, totoo, na aalisin sa iyo ang gawang makalaman. Kaya 23,000 ang pinatay ng Diyos sa ilang. At sila'y naglakbay at naglakbay. Makita natin, even si Moses ay hindi nakapasok sa Kanaan, na bagamat sa kanya ipinangako hindi kay Joshua, ngunit siya ay hindi sumunod sa utos ng Panginoon. Nahampasin ang bato, ginawa ng isang beses, ginawang dalawa, nagalit. Dahil pinakinggan niya ang tao, inabsorb niya ang galit at more complaint, reasoning ng Israel, hindi ang Diyos. Kaya nagalit ang Diyos sa iyong ginawa. Hindi mo ako pinabanal mo sa aking bayan, hindi ka makakapasok sa Kanaan, si Joshua. Ngunit ipinatanaw lang, ngunit higit na napasok ni Moses, ay higit doon sa Kanaan, ay ang kaharian ng langit, ang Diyos. Mga sa Panginoon, hanggang si Joshua, sa panahon ni Joshua, papasukin nila, ngunit mayroong mga nakatirang mga Nephilim, mga giant. Imposible nilang matalo dahil napakalaki. At kanilang pinadalhan, sinurbillance o nagpatiktik sila doon. Nakita nga nila, matataba ang lahat ng mga prutas, lahat. Malulusog, napakasagana yung Kanaan na pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit sabi nila, para lang kaming mga tipaklong. Dahil ang lalaki nila, nanghina ang bayan at nagmurmur, nag-complain at umiiyak na naman, nagreklamo. At sabi ni Joshua na nindigan, huwag kayong matakot, mag-isikalin. Sila'y parang tinapay lang sa atin. Di ba? Ibig doon sa spiritual realms, mayroong digmaan na kailangan mong saltain ang katagumpayan para mag-manifest sa mga bagay na nakikita. Word by word. Amen? At nangyari, napasok pero galing sa Diyos ang instruction. Amen? Galing sa kanyang salita, hindi sa lakas ni Joshua, hindi sa kanilang strategy or ability, in God's presence, God's power, God's instruction, at kanilang napasok at nalipol. So, sa atin, bagamat po tayo, mga minapag sa Panginoon, na sa panahong ito, ay patuloy pa rin tayo nakikipagdigma, nakipaglaban, na kailangan mong maunawaan at natin maunawaan na mayroong digmaan na sinasabing war, na ang laman at ang kaluluwa o maging ang espiritu at ang laman ay hindi pwedeng magsama, magkalaban po yan. Amen? So kailangan natin muna na tayo na mga naglalakbay, ang ibig sabihin noon, mga naipanganak dahil kay Kristo, na dati ay life walang eternal. Nung Abraham, nung dumating si Jesus, nagkaroon tayo ng life eternal. Yung life in this world, limitado. Nasa laman, kapanganakan sa lumang pagkatao na minana natin sa ating mga magulang. Limitado, may edad, may panahon lang, may buwan, may taon. May kamatayan, may hatol. But praise be unto God, the Father of our Lord Jesus Christ. He sent His Son for us, to us, na magdudugtong sa atin ng buhay na walang katapusan. Palakpangan natin siya na mapala ng ating Panginoong Hesus. Amen? Dinugtungan ng ating buhay. Kaya life, hindi lang ang tao po ay hindi nabubuhay lamang sa pagkain, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi nga ng Bible, my word are spirit, they are life. Amen? So mula yun yung mga minamalag sa Panginoon, na nung tayo po ay tumanggap kay Jesus, nagiging manglalakbay ka na sa ayaw mo sa hindi. Kung talagang totoong tinanggap mo si Jesucristo, ikaw ay manlalakbay o estranghero. Wala ka na tahanan sa mundong ito. Spiritually speaking, pero physical meron, pero sa spiritual, wala na. Dating spiritual and body, dito talaga.
Nung dumating si Kristo Jesus, wow, hindi na ang ating citizenship dito ay kalangitan na. Doon, kung paano ang ipinangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob ay ang Kanaan. Ang ipinangako sa atin ng Ama kay Kristo Jesus ay ang kaharian sa langit, kalangitan, ang paraiso. Palagpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen? Kaya manlalakbay pilgrims, an stranger. So kung hindi ka maipanganak, kung hindi ka lalakad sa Espiritu, hindi ka malalakbay. Ibig sabihin, pag ikaw ay nasa laman, makasanlibutan ka. At things of this world ang iyong ninasa. Sumasang-ayon pa rin ang tao sa sistema ng mundo, sa pag-uugali ng mundo, sa sayaw ng mundo. Kaya ang ating mga pag-iisip ay hindi na dito. Kaya sabi ni Apostle Paul, Colossians chapter 3, set your mind on things above, not the things of the earth. Di ba? Set your mind on things naroon. Dahil naroon ang ating tahanan. Amen? Naroon, ipinanak tayo, born from the above, in the spiritual. Born from the Word of God in Christ Jesus. Kaya ikaw ay estranghero na lang. So kung ikaw ay pinagsalaman na wala si Kristo, ay makasanlibutan talaga tayo. Mga bagay sa mundo ang gusto mo. Amen? Yung pleasure lahat. Sa mga believers, hindi naunawaan. Anong sa nung tinanggap po si Jesus ay ganun pa rin ang iyong ugali, ganun pa rin ang iyong character, ganun pa rin ang attitude. Kaya nga sabi ni Apostle Peter, dearly beloved, I beseech you, as stranger and pilgrims. Di ba? Kaya muli, basahin po natin. Hallelujah, thank you Lord Jesus. Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust. Magpigil sa masamang pita. So pag tayo po ay mga estranghero o manlalakbay, meaning ikaw ay may self-discipline, mayroon kang disiplina sa sarili na alam mo bilang isang manampalataya na hindi ka na bilong sa mundong ito. Hindi ka na pagmamayari ng sanlibutan at wala ng buhay dito. Wala ka na dito sa mundo kundi ikaw ay na kay Kristo. Diyos. Kaya mga bagay ang ininasa mo sa Panginoon. Kaya kung mayroon pa tayong pagnanasa sa mga things of this world, that is problema talaga yan ng isang manampalataya. Kaya na nakakapasok ang kaaway. Dahil mayroong pagkabulag ang isipan at talukbong sa mata na hindi makita. Nung binasa ko po ito, I pray sa Lord. Lord, ano po mensahe? At ako po ay nanalangit ng gusto at ibinabasa sa akin ng Espiritu ito. Ituro sa kanila. Na upang umalis tayo sa hindi natin dapat na gawin, kundi sa ating Ama sa langit ang dapat nating gawin ang kanyang ipinapagawa. Hindi ito. Kasi mapapahamak dahil ang mga bagay sa mundo ito may katapusan. Amen? Pero maraming mga tao sa mundong ito, ang kanilang pag-iisip, ang kanilang panahon at oras ay ginugugol sa walang kabuluhan. Diba? Ginugugol. Kaya dito, mga sa Panginoon na nakikipagdigma, nag-i-impluensya ang laman na hindi na makapasok sa langit. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So mayroong war, may digmaan, mayroong ugaling laman, mayroong ding ugaling espiritu ng Diyos. Diba? May inuutos ang espiritu, pero ayaw. Sabi ng espiritu, pray, pero ang laman, wag. Mamasyal ka muna. Sabi ng espiritu, magbasa ka, read your Bible. Mag-worship ka. Yung nagre-react, mas busy sa mga bagay sa mundong ito. Kaya your action is invitation. Nag-iimbita ka sa iyong mga gawa. So hindi po dapat natin pabayaan. Tandaan niyo po, we are strangers and pilgrims in this world. Kaya nga hindi na po tayo taga-sanlibutan. Tayo taga-langit.
Kaya mabubuhay. Kaya sabi ni Jesus, kung ako'y magsalita ng mga bagay sa langit, hindi nyo maunawaan dahil ako'y tagalangit, kayo'y tagalupa. Kaya nung si Apostle Peter, nung wala pa siya tinanggap ang Espiritu doon sa Book of Acts, chapter 2, napasok pa siya ni Satan. Napasok pa siya. Be careful, mga believers, pwede pa rin gamitin. Workers, elders, lahat, hanggat hindi sa Espiritu ng Diyos mananahan o sa mga salita ng Panginoon, pwede pa rin gamitin. Hindi sapat na tinanggap mo lang, maramdaman mo lang ang presensya, maramdaman na ikay gumaling, pero hindi ka nabubuhay sa mga salita. Di mo sabi, Panginoon, sabi ng Apostle Peter, Panginoon, dahil nagpahayag si Jesus na kailangan ng anak ng tao ay dakpin, hagupitin, mapako, at siya'y mamatay, pangatlong araw siya'y mabuhay. Ang sabi ni Peter na ang demonyo sa bibig niya, hindi pwede sa'yo mangyari ang Panginoon. Dadaan sila sa aking bangkay bago kanila magalaw. Di ba't napakaganda? Pinoproteksyon na niya ang Panginoon physically. Pero that is evil. Yan ay sa diablo na mga parabang nagkikare. So mag-ingat po tayo. Hindi lahat ay galing sa Diyos. Ano sabi ni Jesus? Lumingon siya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, ang iyong pag-iisip ay pantao, hindi sa Diyos. Lahat ng pantao, be careful. Human bloodline is the demonic bloodline. Kapanganakan sa laman ay naroon ng diablo. Kaya dinadala tayo ngayon sa spiritual. Kaya pansinin mo mga believers ngayon, mas more on ang daming oras sa labas. Ang daming oras sa mga bagay sa mundo. Pagdating sa prayer, wala. Diba? Maging doon din sa probinsya. We need to pray. Doon ka lang nakikipagdigma sa mga masasamang espiritu na nag-impluensya para bihagin ang iyong kaluluwa, gawing slave. Ngunit po tayo ay manindigan dahil ang panahon ay malapit na. Nakikita natin ang mundong ito ay wala na. Marami pa rin gustong yumaman, marami pa rin gustong magbakasakali, marami pa rin gustong umasinso. Alam mo, mga mila sa Panginoon, nung ako po ay nakarating doon sa Cebu, dinala ako doon ng ating kapatid na Sister Amalia. Nakita ko ang mga barko. Nakita ko ang grabing daming barko sa Cebu at mga building lalaking tataas. Habang ako ay nakatingin, binubulay-bulay ko, at ako po ay nag-iisip at ang dumating ang Espiritu ng Panginoon na ang mga ito, kung wala siya, ay walang kabuluhan, parang nagtayo lang ng isang basura. Lahat yan ay basura na hindi mo madadala sa kalangitan ang iyong mga inipundar. Kung wala ang presensya, kung wala si Jesus doon sa business mo, doon sa isang building, doon sa trabaho mo, walang saysay. Maaring mapahamak ka pa rin sa iyong mga nakamtang na pwede kang lumubog sa mundong ito. Ay mag-ingat po tayo dahil hindi na itong ating tirahan, ay ang kalangitan na. Dahil tayo, marami, kaya minsan unahan ko sabi ni Bishop na matapos ipagpipray, Lord bless na makarating sa ibang bansa, makapagtrabaho, lahat. Ang nanalangin, dininig ng Diyos dahil yun ang request, nakarating sa ibang bansa, nalimutan na ang nanalangin, nagpasasa na. Diba? Yan talagang nangyayari. Hindi naman lahat doon sa nag-response. Nakaunawa siya. Makarating ka man doon kung hindi mo ipapasakop ang iyong mga na-achieve, ang iyong mga nakamtan na mga material, pwedeng magpapahamak din sa iyon. Kaya lang, anumang meron ka, you must to support the church. Support your brother and sister. Support
na ikaw ay maging tools na maging soul winning dahil mga estranghero lang tayo dito. Huwag mo tayong umas na taga sanlibutan na para bang gusto mo dito, mapapahama ka. Kapatid, wake up. Lahat ng pagkain, napakasarap. Lahat ng nakikita mo, lahat yan ay maganda. Walang masama. Pero, kung wala ang presensya ng Diyos, lahat ay pangit. Kung wala si Jesus, lahat ay kapahamakan. Only the presence of the Lord. Kaya nga itinuturo ito na stranger na pilgrims. Kasi maraming tao mas excited pa pagdating sa gawain. Wala. Pagdating sa prayer, kunti lang. Pagdating sa mga pagpupuyat sa overnight, wala. Pero pagdating sa mga things of this world, mga pleasure, mga pasyalan, ay grabing tili at talagang sobra. Kaya napakaliit na lang. Tapos, ang tanong, pupunta ka ba ng kalangitan? Si Satan ay talo na. Alam mo ang problema? Yung flesh, yung urges, yun ang patayin. Kaya patayin nyo ang sangkap ng ibabaw sa katang lupa. Sabi ni Apostol Colossians chapter 3 verse 5. At layuan, patayin at layuan. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, tiniyak niya sa kanyang sarili, sinusupil ko at hinampas ko ang aking sarili. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Sinusupil ko at hinampas ko ang aking sarili, katawan. Baka pagkapangaral ko sa iba, baka ako naman maitakwil. Kahit si Apostol Paul ay nakapagbuhay ng patay, nakapagpagaling ng lahat ng uri ng mga karamdaman, hindi siya naging kampante doon. Na siya ay mayroong gift sa miracle signs and wonders. Meron kang lahat nito, that is the gift. Tanda mo lahat ng kaloob o pwede kang mapahamak kung walang pagsupil sa araw at gabi sa iyong katawan. Dahil si Satan, wala na yan. Natalo na yan siya ni Jesus. Yung flesh, ito, yung flesh and blood cannot inherit the kingdom of ito yun. May ground dyan, Satan. Kaya mga sa Panginoon, nakipaglaban sa spiritual na hindi mo talaga kalaban ang iyong kapwa. Kaya nagkakaroon ng kalaban ng iyong kapwa, ang iyong kapatid dahil nasa laman ka at nasa laman siya. Pero tandaan niyo po, ang ating mga kalaban, kung mayroon ditong war, yung mga espiritu na masasama, nag-influensya sa tao. So hindi ka dapat magalis sa kanya, hindi ka dapat mag-isip sa kanya ng masama. Yung espiritu na yun, dalhin mo lahat doon sa prayer. Doon ka mag-warfare. Lalabas siya at magiging mabuti na siya. That's it. Dahil hindi natin kaawing ating kapwa. Wala, buwan na natin kayo inutos. Magmahalan kayo. Mag-ibigan kayo. Magpatawaran kayo. Yes, gifted ka lahat ay nasa iyo. Kung nabubuhay ka sa laman, walang saysay ang kaloob. Walang saysay ang degree. Ang posisyon. Walang saysay ang ating pagiging pastor o bishop o elders workers kung nandoon ang galit, nandoon po, nandoon yung high-minded, yung ego pride, walang saysay kung wala sa pag-ibig, kung wala sa espiritu, kung wala ang presensya ng Panginoon. So mga sa Panginoon, marami po na gustong maglingkod sa Diyos pero hindi makapaglilingkod dahil ang lakas ng hatak sa kanya ng mundo. Mas malakas ang kanyang pangarap, mas malakas ang kanyang needs, yung kanyang want, yung kanyang self, yung kanyang future, yung kanyang pangarap in this world. Kaya nagiging kalaban ng Diyos sa Espiritu ang mga ito. So, nakikipagdigma. Kaya hindi pwedeng magsama. Amen? Kung ikaw ay manlalakbay, ibig sabihin, walk in the Spirit, living by faith ka, not by sight. Manlalakbay at alam natin ang ating tahanan ay kalangitan. Kaya mga bagay sa Diyos ang dapat nating sila ang ating impluensyahan. Hindi tayo ang mai-impluensyahan. Sila. Para sila rin ay maging estranghero at manglalakbay sa mundong ito na gaya natin. Na mayroon talaga tayong tirahan na hindi matatapos na tirahan doon sa kalangitan.
Amen? So, stranger and pilgrims. Dahil tayo po ay nagkaroon ng kalayaan sa mundong ito. Sa maraming mga kabataan ngayon, mas marami ang oras sa mga games. Amen. Marami ngayon nanonood sa sobrang panonood sa cellphone instead nagbasa ng Bible. Kaya grabe yung panalamig sa panahon. Makikita mo sa church umatin pero wala na. Totoong brokenness of the heart. Wala nang intense. Wala na yung fervent sa paglilingkod sa prayer. Ay nagiging worldly. Do not conform the system of the pattern of this world, sabi na Apostle Paul sa Romans chapter 13. Diyan ka kamay, tama yun? 12. Do not. Eh bakit? Dahil mga istanghero tayo. Malalakbay. Tayo mga believers or followers, disciple of Jesus Christ in the Spirit. Kaya nga, kung ikaw ay umasinso, isipin mo, ipinagkaloob sa iyo, parangalan mo ang Panginoon, ano man ang iyong marating. Dahil kung hindi mo parangalan ang Diyos, magiging makasanlibutan ka. At ang sanlibutan lumilipas, ang sanlibutan ay hatulan, baga makasama tayo. Amen? Dahil lahat yun ay nakalabas sa Egypt, pero hindi lahat ay nakapasok sa Kanaan. Kasama si Lot at ang kanyang asawa, huwag kang lumingon. Run for your life. Takbo. Ang instruction sa kaligtasan, huwag kang lumingon. Huwag kang makipagsangay sa libutan. Things of this world. Anong nangyari? Lumingon. Nakasama na sa kaligtasan. Lumingon dahil gusto pa ang mundo. Ano asawa ni Lot? Ano nangyari? Tinupok. Tinatulan ng Diyos. Kaya, tinan mo, libo-libo ang lumabas sa Egypt. Nangyari. Ilan lang ang nakapasok, 20,000 namatay. Dahil mga complaint, mga murmuring, at mga reasoning. Alin baga ang malagas sa iyo tao? Si Jesus ba talaga? Hanggang awit lang natin siya, hanggang worship, hanggang binabasa. Pagdating sa ating pamumuhay, nasaan siya? Pagdating sa ating desisyon, pagdating sa mga trials, mga pagsubok, mga pag-uusig, mainit ka pa ba na siya ay parangalan, papurihan, paglingkuran, sambahin, pasalamatan, o baka umayaw ka na? So hindi lang, dahil marami, tulad sa ating kapatid, di ko lang babangatin na biliran, kasi gusto niyang material. Alam niya siya preacher, siya tagapagturo. Alam niya ang katotohanan. Dahil walang konkreto o pundasyon sa loob. Kasi ang gusto ay magkamit ng karangyaan sa mundong ito. Nung dumating, anong nangyari? Nahulog sa patibong ni Satan. Wala na. Isa na siyang ganap na imbis na papunta ng langit, nag-invite siya, papunta na. Painumin pa niya ng mga hard ang mga tao para masira tuloy imbis na magligtas dati. Bakit? Ayaw makinig sa pastor. Ayaw makinig sa instruction ng Espiritu. Ayaw. Dahil nag-enjoy kaya mga nagtatrabaho. Huwag niyo i-focus sa pagtrabaho. Dahil bakit? Ang trabaho pa mismo ang magpapahamag sa inyo. Pagka kayo ay lumubay sa paglilingkod. Dahil si Satan, handang gawin yung lahat para masira ang isang katauhan. To steal, kill, and destroy. Amen? Yan sa John 10:10. Kaya kailangan nating marunong kapag sinabing war, well-trained ka as a warrior, as a soldier, na lagi mo suot ang baluti ng pandigma. Kasi estranghero kung ibig sabihin nun, manglalakbay ka lang, may sa purpose. Once nung dumating nga po si Jesus, may purpose na siya sa'yo. Alamin po natin, what is the purpose of God for us? May plano, may disenyo na siya. Yun ang ating alamin, hindi yung, Lord, gusto ko ito. Lord, help me, save me. Hanggang ganun ka na lang. Pero pagdating sa utos, love your enemy. Love your enemy. Ayaw ko, Lord. Diba? So, ang pagmamahal at ang pagsunod, yung paglalabay estranghero, yung mga naglilingkod sa Diyos,
Amen? Na ginagawa mong ibig sabihin nun, nagpapahayag ka ng mga salita ng Panginoon, nagdideklara ka, ipinapakita mo sa gawa at salita, nagpapatunay ka na hindi ka taga rito, ikaw ay taga langit. Pero kung hindi mo ipahayag, hindi ka magpakita na ikaw ay mananampalataya, ikaw ay nagdideklara ng taga sanlibutan ka. Ang aksyon, ang gawa, ang pananalita ay makikita mo. Dahil maraming believers nagmumura pa rin, nagsisinungaling, nandadaya, sumasang-ayon, ha? Nalalamang. Diba? Nakalungkot. Huwag mong antayin na madatnan po tayo ng Panginoon. For tomorrow is too late. Ngayon. Kaya malin nyo ang ipinagatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi natin madadala sa... Marami na sabi, hindi mo madadala sa langit yan. Hanggang doon na lang ba? Hindi nga madadala, pero nag-enjoy ka dyan. Dalhin mo sa Panginoon. At bibigyan ka ng higit dyan ng mga bagay sa mundong ito. Dahil itong mga ito, may katapusan ng ganan. Palakpakan natin doon sa buhay. Hallelujah. Amen. So may tigmaan, war. Isuot talaga natin kaya Ephesians chapter, put on the whole armor of God. Armor of light. Kasi pag once na nagpipray ka, isinusuot sa iyo ang baluti. Mayroon nga akong kabataan doon na napuspos. Nag-move, nag-manifest ang Holy Spirit talagang nandoon. Outpouring ng Spirit. Pag siya ay nagtatangs, na isusuot ang baluti ng as a warrior, as a soldier, sa spiritually, nakita ng isang napuspos din ang isang kapatid natin doon. Pag tumigil siya, nawawala ang baluti. Kaya nga, pray without ceasing. Para lagi mo suot. Thessalonian, ba? 5:17. Pray without ceasing. 18. Kaya, nakita, na pagka tuloy-tuloy ang kanyang pananalangin, tuloy-tuloy. Kaya put on the armor of God para tayo'y makalaban sa gawa ng laman. Naroon ang dyablo na ini-influensya ng ating kaluluwa para gawing slave. Na maglingkod sa mga may katapusan, may bilang, may edad, at may hatol sa mundong ito. No. Kaya nga put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the sword of the Spirit, which is the word of God, belt of truth loins, piece of feet, the gospel, a warfare of not carnal but mighty through God to pulling down evil imagination. The Bible says, naroon po yan. Kaya isuot po natin kami digmaan. Hindi basta, Lord, bless me, save me, keep, lahat yan ay mabuti, pero nandito ang mga masamang espiritu, ang diablo dito. Hindi mo alam kasi hindi mo alam makipaglaban. Kaya tatakbo ka ngayon. Kaya kahit tinitira ka na ng mga salita, re-replyin mo rin ng masama. Dahil ginawan ka ng masama, re-replyin mo, hindi mo alam. Dahil bakit hindi ka nakinig? Kaya yun po ang labanan. Pero kung alam mo masama, huwag mo nang patulan. You must to bless, not curse. Amen? So yun po yung mga estranghero o manlalakbay sa mundong ito na nabubuhay sa espiritu, hindi sa laman. Kaya tayo lubos na nagpapasalamat na tayo ay naging manglalakbay dahil sa ginawa ni Jesus sa krus na 1,000 taon nakalipas. Amen? Na si Jesus, 3.5 years ang kanyang ministeryo. Dahil 33.5 ang kanyang edad dito, umalis. Kung pansin niyo ang ating Panginoong Isus, siya ay walang sasakyan, naglalakad lang. Disinsana siya, anak ng Diyos. Hari sa mga hari, dapat nagtayo siya ng malapalasyo. Makita mo, naglalakad si Jesus. Simple lang, nasa natural lang. Ang kanyang kinakain, hindi katulad ngayon, sobrang sarap. Pero sa kanya, isda, inihaw. Sabi doon, wala siyang tirahan na itinayo. Sabi niya, saan ka nakatira pa my disciple? Sabi ng Panginoon, mabuti pa ang mga hayop, may mga lungga. Pero ang anak na tao, wala man lang una na mahiligan sa kanyang ulo.
Sumunod ka at makikita mo kung saan ako. Yung makikita natin, ipinapakita sa atin, hindi makapagliligtas sa pagdating ng judgment ang iyong kayamanan. Hindi makapagliligtas ang iyong lakas o talino pagdating ng digmaan, ng lindol, ng tsunami, ng virus. Ano man ang darating sa mundong ito, mapapagod ka kung wala ang presensya, kung wala ang Espiritu ng Panginoon, kung wala ang salita ng Diyos. Amen? So mga sa Panginoon, isuot natin siya. Kaya nga sabi sa Romans chapter 13, put on the Lord Jesus Christ and not the fulfill the lust of the flesh. Isuot natin ang Panginoon dahil si Jesus ang nagtagumpay. Hindi po tayo. Pinagtagumpayan ko ang sanglibutang itong ngunit in this world have tribulation, sabi niya pala. Sa mundong ito ay may kapigatian. Bisayon, mayroon talagang digmaan, mayroon talagang tayong maranasan, pero lakasan yung loob dahil pinagtagumpayan ko ng sanglibutan. Ito palakpakan natin ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. So pilgrims and stranger pilgrims of this world, mga sa Panginoon. Kaya dito na ating nabasa na si Abraham ay talagang pinaalis at maging ang Israel ay pinaalis din doon. Inalis sila. Pag dumating sa iyo ang Panginoon, hindi ka na nabubuhay sa mundong ito, sa Kanya na. Hindi ka na nabubuhay sa gusto mo, kundi sa gusto niya. Hindi ka na nabubuhay sa iyong pag-iisip, kundi sa pag-iisip na isipin siya na nag-isip sa iyo. So lahat ng ating membro ng ating katawan ay ating ipako sa Kanya. Kaya kung hindi, magkakaroon pa ng access ang kaaway para pasukin ka. Mag-ingat ka, kapatid, dahil in this world, marami talagang trap si Satan. Kaya kailangan mong maging sundalo, well-trained, mayroong discipline, mayroon kang wisdom o patience, knowledge patungkol sa Diyos. Kasi kung wala, magpapabaya ka. Pagdating ng pagsubok, iiyak ka. Ako nga, tinira ako nung kapatid ko, hindi ko naman alam. Public pa. Sabi ko, ito spiritual increase ito. Wala naman kung kanano talagang pinablik talaga Satanas, talagang accuser talaga. Pero pasalamat, wala akong kaya ko pang yakapin siya. Dahil unawaan ko na siya ay napusis ng time na yun. Hindi ko siya kinausap, walang ginawa. Bakit nagagalit at pinablik ako nito para sirain? Sabi ko talaga Satanas talaga. Sige lang kasi dinadala mo ako para mas maglingkod. There is a increasing, there's a promotion from God. Not only ang material but spiritual. Rank. Kasi pagka ikaw ay nakarinig ng ganyan, pagka ikaw ay hindi matured, bibigay ka. Diba? Bibigay ka. Ano ka talagang masasaktan ka. Pero ako, tumatawa lang ako. Sabi ko, no one can separate us from the love of God. Amen. Pinatunayan ni Apostle Paul yan. Kaya nga, I blessed. Binless ko pa rin siya. Kahit sino mang magsalita na masama, anuman, hindi ako nagagalit. It's a part of serving God that we are stranger and pilgrims to this world. Hindi po tayo dapat na pagka hindi ka napansin, pag hindi ka nabigyan, Kaya sabi ni Apostle Paul, nung ako'y bata, nag-iisip ako gaya ng bata, nagdaramdam ako gaya ng bata, nagsasalita ako gaya ng bata, when become a man, I put away a childish. Tumungo talaga sa paglago. Na wala ka nang maramdaman. Wala ka nang discouragement. Hindi ka na-open. Kaya mo nang maglingkod kahit sa wala. Dahil minsan, naglilingkod ka lang. Sinabi mo ako estranghero at manglalakbay, pero ang buhay natin ay wala sa Panginoon. Lulubog, lilitaw. Ang araw at ang buwan lang sana, wag ikaw. Lagi kang lumitaw sa church. Huwag kang lumubog. Lagi mo mahalin. Pagtiisan lang natin ang lahat. Dahil pagdating ng tamang panahon, tatanggap ka ng gantimpala sa reward. Huwag kang mapagod sa iyong paglilingkod. You just continue to serve God. Kairos of Kronos, appointed time o right time, ibibigay ng Diyos sa tamang panahon.
ang humility, pero kailangan mo nating gawin ang pinapagawa niya sa atin. Amen? Kaya dito, sa sinasabi ni Apostle Peter, mga minamahal ko sa Panginoon, upang tayo ay tanggalin ang ating pag-isip o ang ating puso o ating mga gawa, mga lakad kamay sa mundong ito. Alam nating walang kabuluhan at alam nating lilipas, pero hindi mo kayang umalis. Hindi mo kayang unahin ng Panginoon. Bakit? Mas malakas yung flesh kaysa spiritual. Marami sa Panginoon, tinuro ni Apostle Paul, anong buhay ba ang dapat nating ipakita sa Diyos? Isang banal na buhay. Amen? Dahil darating ang araw at panahon, dilipulin niya ito. Nakita ni Apostle Peter ang nagdiningas na apoy sa kalangitan. Tutupukin ang ibabaw at ang ilalim. Anong buhay kaya ang pwede nating maipakita? Isang buhay na banal, matuwid, malinis at mabuti, na tumutupad sa kalooban ng Ama kay Kristo Jesus. Yun ang magkakamit ng buhay. Amen? Kaya nga, sa akin, talagang nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Talagang living by faith. Meron o wala. Alam naman natin ang pastor. Pero hindi ako nangahas na mag-business. Hindi ako nangahas na lumapit. Nagtitiis lang ako. Hanggang sa dumating ang tamang panahon ng pagbuhos ng kasaganaan. Pero ako nag-aantay. Tinuruan ako ng Panginoon na mag-antay at makontento at masyan lang. Dahil may mga taong nakakita sa iyong mga gawa na nasa Panginoon at gagamitin din sila ng Panginoon para abutin ka. Amen? So, pilgrims, unrestrained. Itong mga itinuro ni Apostle Peter, hindi na sila bumalik pa sa pangingisda, sa kanilang lumang pagkatao. Patuloy sila, dumating si Jesus, patuloy sila sa paglalakbay, patuloy sila hanggang sa dumating sa finish line. Hanggang sa dumating na sila ay kunin ng Panginoon, natapos lang kalang misyon. Minsan mga iba, unfinished business. Umuwi pero walang saysay ang kanilang buhay sa mundo. Dahil bakit? Hindi na parangalan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa isang kapatid natin na talagang napakayaman na ngayon, na kapag ng apam, nangaral ako, magkamit ka ng ganyan, alamin mo bakit dumating sa'yo. Ano ba ang nangyari? Iniwan mo siya, tapos dumating yung isa. Dahil, pastor, sa bungiro kasi yung ko hindi nag-intrigo ganyan. Kaya umiyak ako sa Panginoon, nasasaktan ako. At nung umiyak siya araw at gabi, parang halos nadidepress ito siya, umiyak siya. Dumating at sa madali sila, umalis siya, tapos dumating na napakayaman na tao sa kanyang buhay. Tawagan niya CEO Kailan natin pangalan. May kumpanya. Sabi ko, alam mo sister, kung balikan mo ang past, ganun pa rin ang mayari kung hindi mo paparangalan ang Diyos. Di ba hiningi mo sa Diyos yan, dumating. Huwag kang lumayo sa Panginoon para hindi mawala sa iyo ang mga hinihingi mo. Bagus pangaral mo ang Panginoon. Kasi galing sa Kanya siyang nagbukas ng ganyang pagpapala. Material yan. Pero pag ikaw hindi naging wise o matalino, na hindi mo ipaingat sa Diyos, hindi mo parangalan ng Diyos sa iyong anong mayroon ka, pwede ang mga demonyo ang kakain yan, mga human knowledge this world, pwedeng sila ang kakain sa mga pagpapala na nasa laman. Mga taong mga makasanlibutan. Instead na para sa church, para sa believers, para sa kalooban ng Diyos sa mga kaluluwa na maligtas. Gamitin mo yan. Huwag mong sayangin ang oras. Kasi kung ikaw ay mabubuhay lang sa pamilya at hindi sa Diyos, delikado ka. Kaya sabi ni Jesus, ang sino mang umibig ng higit kaysa sa akin, sa kanyang asawa, sa kanyang buhay, sa kanyang mga anak, sa kanyang hanap buhay, o sa buhay na ito, ay hindi ka dapat na maging disciple. Biro mo yan?
Huwag nating mahalin ang creation, ang creator. Not that love the creation, but the creator love. At hindi sino mang magbasa ng aking cross at sumunod sa akin, ay hindi dapat na tawaging alagad ko. Hindi naman yan. So mayroon talagang dapat mong tanggapin yung mga pagtitiis, mga trials, maglingkod ka. Mga iba kasi, mga kami sa Panginoon, naglilingkod dahil mayroon. Naglilingkod dahil masagana. Naglilingkod dahil sobra-sobra. Paano kung tanggalin ang mga ito? Makikita ka pa sa church. Tandaan nyo po, hindi sa dami o sa rami, kundi sa basag na puso, sa totoo. Sa nagpasakop o nagsuko ng buhay sa Panginoon. Ang isang nagbigay sa kaba ng yaman at treasury of the Lord, isang balo na basag ang puso, sa kanyang kahirapan nagbigay siya. Pero ang isa, Lord, nagbigay siya dahil sobra-sobra. Ang kinalugdan ng Diyos, yung as in wala pero nagbigay. Doon ang totoo. Dahil nagbigay ka dahil sobra. Yung totoong naglilingkod sa Diyos, meron o wala, mahal mo talaga si Jesus. Mahal mo talaga ang mga kapatid. Mahal mo talaga ang mga gawain. Di ba? Dahil ikaw hindi na taga sanlibutan. Manlalakbay na po tayo. Kaya nga sabi na po ni King David, Lord, buhayin mo ang aking kalooban nakadikit sa dust, nakadikit sa laman. Buhayin mo ako upang makita ko ang mga dakilang bagay sa iyo. Dahil pag things of this world, talagang ipapakita din ng mundo ang mga bagay na magaganda at hindi ka na makakalapit sa Diyos. So mag-ingat po tayo sa Panginoon. Dahil marami po ang mga na-trap sa mga kasinungalingan ni Satanas. Huwag. Kaya be strong in the Lord, power is might. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Yeah, hindi po masama ang kwan. Humingi. Pero tandaan niyo po yan according to His will. Okay? Pero kung according to your will, delikado. Baka sobra ka ng saya. Kaya sabi ng Diyos sa Israel, pagka kayo ay pumasok na sa Kanaan at kayo ay mga kain at mga busog, mag-ingat kayo. Baka malimutan niya at maging trap o bitag sa inyo, maging silo. Tira mo yan? So hindi po talaga dapat, bagkus kung ikaw ay sumagana, ibigay mo sa Diyos para maingatan niya. Kasi kung hindi, kung wala ang presensya ng Panginoon doon, ikokontrol ni Satan at gagawin kang alipin, gagawin kang makasanlibutan. Kaya minsan, wala ka na sa church. Wala ka na sa gawain. Yun ang nangyayari. Dito sa estranghero, ipinamamanhik ni Apostle Peter, dearly beloved, mga minamahal. Tinawag po tayong mga minamahal, mga brethren, mga believers of Jesus Christ. Address to the believers ito. Tinawag ni stranger, address to the believers. Na para tayo po ay maging masipag sa paglilingkod. Kaya manlalakbay, ibig sabihin doon, may ginagawa ka sa spiritual, sa church. Ikaw ay masipag, di ba? Estranghero o manlalakbay, ibig sabihin noon, ikaw ay workers. Ikaw ay believers, followers of Jesus Christ, na ginagawa mo ang hindi na sa gusto mo, kundi gusto niya. Kaya nga sabi ng Apostle Paul sa Bible says, in the sulat ng Apostle Paul, ang inyo lamang buhay ay sa Ebanghelyo lamang ni Jesucristo. Pero ang iba, ang ginagawang Diyos ay antiyan. God is a will. Pero tayo, ang inyong buhay lamang ay sa Ebanghelyo ni Cristo. Kaya nga, stranger, manlalakbay. Ibig sabihin noon, hindi na tayo nabubuhay sa nakalipas, kundi sa Espiritu, sa hinaharap. Wala nang talikuran, wala nang paglingon. You must to go. Amen? Sa paglilingkod. Kaya nga, huwag niyong pabayaan ang prayer. Kaya sabi ko nga, tuturo ko sana yung apoy, dagdag ko lang. Tandaan niyo po, si Satan ay takot sa apoy ng Diyos. Itinunga dito ang strength fire ni Bishop. Yung strength fire, yung plus. Apoy naroon na kayang kontrol ni Satan ng apoy na yon. Pero yung apoy ng Diyos, hindi niya kayang. Walang ahas na tumitira physically. Walang ahas na tumitira sa apoy. Nasa
malamig. Kaya pag malamig kang Kristiyano, may nakatira sa iyo ng masama. Nandoon ang ahas nakatira, spiritually. Kaya ang isang nakikinig at hindi niya maunawaan, sabi ni Jesus, may masamang espiritu na kukontrol sa kanya. Kaya pag ikaw ay mainitin na mananampalataya at hindi ka nagpapabaya, you are wise. Hindi minaya na ikaw ay madaig. Bagamat sinabing we are more than conqueror, pero may gagawin ka. Hindi nakaupo, hindi na basta, no. Day and night, as a warrior, as a disciple, as a stranger and pilgrim of this world, be strong in the Lord. Magpakalakas po tayo para gibain. Dahil kung pabayaan mo ang spiritual, lalakas ang laman, hihina ang spiritual, matatangay ka sa mga bagay, things of this world. Labanan na spiritual. Kaya nga kaya pala noon, nadali ako noon, nung past, mga bagay na hindi maganda kasi naglubay ako sa prayer. Naglubay ako sa word. Kunti na lang. Ang sabi ni Diyos, 1 hour. 1 hour prayer, pero tatanungin ko, nakakarating ba kayo ng panalangin na 1 hour? Diba? Nagbabasa ba kayo ng Bible araw at gabi? Lalo na mga musisyan, lalo na lahat. 1 hour, ang sabi ni Jesus, para hindi kayo magsipasok sa tukso. The spirit is willing, the flesh is weak. Kaya tinuturo sa atin ng mga estranghero at manglalakbay na ilagi nating isuot. Para dumating ang mga scammer, hindi ka ma-scam, dumating ang mga manunukso, dumating ang mga nag-aalok na mga kung ano mang alok, hindi ka agad-agad sumasang-ayon. Salamat sa hindi ako na-deceive sa mga ganyan lang, nagpapakita na marami akong narinig, kawawa, may mga pastor na na-deceive sa iba't ibang klaseng alok. Ang pastor pang ginagamit. Diba? Karon, kawawa. Kasi bakit? Busy sa kingdom, hindi na busy sa king. Wala na, puro labas. Pero wala na yung in the secret place at the most high under the shadow. Wala ka na doon sa pakipag-usap mo sa Diyos. Kaya mayroon na ituro, 85% ang prayer, 50% na lang ang word, ang preaching. Kasi maraming nagtuturo pero may ginagawa palang hindi maganda. Mas magandang manalangin ka, stay long. Longevity doon sa presence. Kasi estranghero ka, hindi na tayo nabubuhay dito. Nabubuhay tayo na tumawag sa atin ay ang Panginoon. Kaya nga, mas lalo kang nahasa pagdating sa spiritual. Mas lalo kang ganado, mas lalo kang excited. Kaya sabi ng Proverbs, ang bakal ay napapatala sa bakal. Diba? So pag ikaw ay nasa laman, mga bagay sa laman ang iyong makikita. Pero pag ikaw ay sa spiritual, pinipili mo na lumakad sa spirito, mga bagay na spiritual, ang iyong makikita. Nasa iyo po yung kung sino, alin ang iyong pakikinggan. Dahil ang soul, ang magdidesisyon. Itong flesh, itong soul, body, itong soul, itong spirit. Nasa iyo. Kung sino ang pakikinggan mo, ang flesh ba? O ang espiritu. Nagtuturo patungkol kay Kristo na mabuhay tayo sa Kanya, hindi sa mundo. Kaya tandaan niyo po, sa Panginoon, nakipaglaban, mayroong tigmaan. Kaya tinuturo dito, una, nakikiusap, namamanhik sa Apostol Peter sa atin na mga mananampalataya, lalo na sa napaka-delikado na panahon. Evil na, sobra na ang kasamaan sa mundong ito. Sobra na ang kasamaan. Kapag hindi ka maging spiritual, pupwede kang matangay, pupwede kang lumubog. Kaya araw at gabi, tayo ginawa ding watcher na mga estranghero at manlalakbay sa mundong ito. Na magkaroon tayo ng totoong pagtingin sa Panginoon. Huwag mong ibaling yung paningin sa iba. Dahil once na ibaling mo ang iyong paningin, ang iyong pag-iisip, ang iyong gawa, doon papasok ang problema. Napakasarap pag nasa spiritual, life and peace. Pero sa laman, there's death. May kapamakan, sinabi ng Romans chapter 8. Amen? Palagpakan natin Diyos na buhay. Hallelujah. I believe. Dahil 12 days lang po ako dito, wala na. Dahil ang napakamahal ng sasakyan na
Talagang, kung alam ko lang sana na nagmahal na pala doon ang parking doon sa kotse. Hindi lang ako nagkotse doon, iniwan ko sa Tacloban Airport. Dati 178 ang per day. Ngayon 600 na. No choice na, wala. Hindi na namin kasi sa ika-club daw yun eh. Hila eh. Sabi ko 12 days, 7,000 yun. Hindi pa nga nakasakay, wala na. Mayroon na okay, mayaman si Lord. Sabi ko, gumawa lang para silin. Ano na, magkamag-anak, basig mayroon sa Tacloban ko, wala na oras, malapit ang ano mo na, alam si Lord dyan. Importante, ma-safety. So, 12 days lang. Kaya, ituturo ko talaga sa inyo kung ano. Kaya, I learned in past na huwag niyong pabayaan ang iyong spiritual na pakipag-ugnayan sa Panginoon. Yung apoy, kailangan in the last days. Ang mga estranghero at mga manlalakbay ay mananagumpay po yan pagka ginagawa natin ang mga bagay sa Diyos. Huwag mong pabayaan. Dahil hindi ka taga-sanlibutan. Amen? Hindi ka taga-sanlibutan. Anong saysay na tinanggap po si Jesus, nabubuhay ka pa rin sa mundo? Totally captured na tayo sa spiritual. Nabubuhay ka hindi sa pamilya mo, hindi sa asawa mo, hindi sa anak mo, hindi sa kapwa mo, hindi sa mundo, kundi nabubuhay ka kay Kristo. Nabubuhay ka sa Diyos, kaya mga bagay sa Diyos, parangalan mo ang tumawag sa iyo. Parangalan mo at paglingkuran mo sa iyong paglalakbay, sa iyong pagiging estranghero, itaas mo siya. Ipahayag mo siya, saltayin mo sa lahat na siya nga ang nagpalaya sa iyo, nabumuhay sa iyo, nagkalag sa iyo, nagligtas sa iyo, doon sa isang miserableng pamumuhay, doon sa gawang patay at ikaw ay binuhay para sa gawang buhay, para sa Diyos, na hindi ka na nabubuhay sa kadiliman kundi sa liwanag. Kaya nga, sa araw at gabi, napakasarap ang manalangin. Kaya nga, pray in tongues, access. Kaya minsan, ituro, dagdag ko na lang po, mayroon tayong, sabi ko kay pastor, nag-sharing kami, mayroon talagang pure language doon sa Sipanaya, mayroon pure language of the Spirit. Pray in tongues, pray in the Spirit. At ito hindi kayang pasukin ng kaaway. Kasi pagka pray in the Spirit, above ka sa normal, mayroong intense, mayroong force, mayroong boldness, authority sa panalangin. Hindi yung, Lord, ganun. Alam mo, ganun ako na nalangin dati. Nung wala pang Espiritu ng Panginoon, ang hirap na nalangin, pero nung dumating Espiritu, there's a fire, there's a power, there's authority. Kaya, nung pinabayaan ko ang tinanggap ko sa Panginoon, doon ako napasok ng kaaway. Kaya ngayon, nung binalik sa akin ng Diyos ang apoy, I always pray in tongues. Hindi ako nagpapabaya. Kaya kahit marinig ako, baliwala na sa akin. Dahil pinapalakas na ako sa Espiritu. Dahil pinabayaan ko noon. Kaya hindi ko kinadala, ito'y karanasan sa totoo na mangyari na huwag niyong pabayaan. Dahil once na ikaw ay papasok ang kaaway, magpakaningas ka, magpakainit ka. Amen, sa paglilingkod. Dahil lalo na sa ating panahon, malapit na si Jesus babalik. Mas malapit tayo kaysa sa kanila ni Apostle Paul sa panahon. Kasi kanilang mga disciple, yung early church, mas tayo ngayon nasa critical na panahon. Nasa critical na panahon. Kaya nga, kailangan tayong mga estranghero o manlalakbay, lagi nating suot ang mga kaloob ng Diyos para gawin ang nakalulugod sa Diyos. Hindi sa ating sarili. Enough is enough. Tama na ho. Hayaan mong magpayaman ka sa Panginoon, hindi sa sarili, hindi sa iyong gusto. Kundi kung anumang mayroon ka, ibigay mo sa Panginoon. Kaya nga, doon sa ibang preacher na, ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi para sa iyo, kundi para sa Kanya. Ang ibinigay sa Kanya, hindi para sa Kanya, kundi para sa iyo. Hindi nagkakaroon ng helping each other, tulungan. Hindi ka magiging makasarili at hindi ka magiging madamot. Dahil sa iyong pagtanggap ng paglulubog ka o hindi ka magbahagi. Masyar. Amen, para tayo ay magbunga. Hindi mo madadala yan. Imbak ka na mag-imbak. Sabi, hangal na kaluluwa. Mag-imbak ka. Kukunin ang kaluluwa mo. Sino ang maiiwan? Mapapahamak. Kaya nga, gawin mo ang lahat para magligtas. Gamitin mo ang lahat ng iyong resources, ng iyong yaman, pinansal o material para maging tools sa evangelism,
sa crusade dito ng mga pastor para maparangalan mo ang Diyos, hindi ang iyong sarili kundi ang Panginoon. Dahil pagdating ng panahon, ipagsusulit natin lahat yan sa Diyos. Kung ano man ang ating ginagawa, hayag at lantad at nakikita sa paningin ng Panginoon. Amen. Huwag niyong pabayaan ang church, maging ang mga mangangaral. Mahalin niyo at igalang at respeto niyo. Kung anong ginawa niyo sa mga mangaral, ginawa niyo sa Panginoon. Kaya bawat mag-ingat po tayo. Amen. At ang Diyos ng kapayapaan magtuturo sa atin. Aalisin ng Panginoon ang mga bigat. Hindi na tayo namumuhay sa nakalipas. Nabubuhay tayo kay Kristo. Pinatawad na po tayo, kailangang magpatawad. Pinalaya po tayo, kailangang magpalaya. Tayo po ay ginawang matuwid at banal at mabuti. Hindi ka na po masamang tao, mabuti ka na. Hindi ka na madamot na tao, ikaw ay mapagbigay na. Amen? Matulungin ka na, mahabagin ka na, mauwiin ka na, at mapagpatawad ka na. Amen? Yun po ang ating pagkatao kay Kristo. Wala na yung lumang kapanganakan, bagong kapanganakan sa Espiritu. Kaya tayo mga naging estranghero o mga lakbay para sa kalooban ng Diyos. According to His will and purpose, we are standing pilgrims of this world. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya minsan sabi ng taga-probinsya, matagal si pastor magturo. Ako hindi talaga ako nagpapatawa. Talagang seryoso magturo. Kung mayroon mang ituturo talaga kasi yun ang kailangan. Yung bang, hindi di-display na magkaroon ka ng knowledge, pero gawin mo. Put it in action. Day and night. You must to pray. Dahil ikaw ginawang estranghero at manglabang, ibig sabihin nun, mayroong purpose ang Panginoon. Bakit ka tinawag niya? Hindi yung basta, yumaman ka, kaya maraming ibang believers na, sana ko naging born again. Bakit naging ganito ang buhay ko? Ganito, dapat mayaman ako, dapat, hindi ganyan. Hindi ganyan. Ang paglilingkod ay hindi nakabatay sa mga material, kundi sa puso, nagmamahal sa Diyos, nabasag, uhaw at gutom sa kanyang kalooban. That is, hindi mapiplease ang Lord na gusto niya i-bless ka material, pero mapapahamak ang tao dyan. Ang gusto niya, nasa presensya ka lang niya. Amen? Kaya sabi ni Jesus, John chapter 15, verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ask. Doon lang. Galing pa rin sa Kanya. Kaya mga sa Panginoon, itong may mga verses nga akong inanda, hindi na kailangan maraming verses. Kaya yun lang yung na ibinigay sa akin ng Panginoon na mga kapayagan, ibinahagi sa inyo. Maging ako man ay nakikinig, na huwag ninyong pabayaan ang tinanggap niyo. Suportahan niyo ang church. Muling manumbalik ang alab ng pagkakaisa, ang pagmamahalan. Mahalin nyo ang mga pastor, igalang nyo, pati ang magkakapatid. Tutulungan po tayo sa lahat ng panahon. Dahil malapit na. To God belongs and God bless us all in Jesus' name. Amen. Ibibigay ko na po ang Bishop.